Labanan sa Maynila, 1945. Nakapagtataka na ang isa sa pinakamalalang labanan ng ikalawang digmaang pandaigdig na kumitil ng mahigit 100,000 sibilyan at nagdulot ng mga pag-uusig sa mga kriminal ng digmaan ay halos hindi napansin ng kasaysayan. Ang labanan sa Maynila, kabisera ng Pilipinas, ay naganap noong mga huling buwan ng digmaan tulad ng Rape of Nanking at Siege of Stalingrad. Ang trahedya ng Maynila ay dapat pagtuunan ng mas malaking pansin ngayon. Sa kanyang librong Rampage, MacArthur, Yamashita, and the Battle of Manila, isinulat ni James M. Scott ang buong salaysay ng isa sa pinakamadilim na kabanata ng Pacific War. Ito ay isang mahalagang kuwento na mahirap basahin sa ilang bahagi, ngunit imposibleng hindi pagtuunan ng pansin. 3 taon pagkatapos mapilitang umalis ni MacArthur, dahan-dahang na ipapanalo ng US Navy ang mga laban sa Pasipiko at sinimulan ng bombahin ang mga sentrong industrial ng Japan. Para sa karamihan ng mga kumander, wala nang dahilan upang isugal ang buhay ng mga sundalo sa mahal at mapanganib na muling pagsakop sa Pilipinas dahil tila malapit nang bumagsak ang Japan. Ngunit ipinilit ni MacArthur na mabawi ang Maynila. Nakilala ng mga Amerikano noon ang Maynila bilang Pearl of the Orient dahil sa mga neoclassical na gusali, grand boulevards at cafe society. Sa kanyang paniniwala na iiwan ng mga Hapon ang Maynila tulad ng kanyang ginawa, inutusan niya ang paghahanda ng isang malaking parada para sa kanyang tagumpay. Noong February 6, 1945, preemptively idineklara ni MacArthur ang paglaya ng Maynila. Ngunit nagsisimula pa lang ang 29 days na labanan. Ang utos ni General Tomoyuki Yamashita, kumander ng mga Hapon, ay pabagalin ang pagsulong ng mga Amerikano. Ngunit nang umatras si Yamashita, iniwan ni Rear Admiral Sanji Iwabuchi ang mga sundalo upang lumaban hanggang kamatayan at sistematikong sinira ang mga gusali, tahanan at relihiyosong lugar sa Maynila habang pinatay ang libu-libong sibilyan. Sa gitna ng digmaan, ipinakita ng tala-arawan ng isang sundalong Hapon ang kalupitan sa Fort Santiago, isang sinaunang kuta. Sinunog ang 1,000 gerilya ngayong gabi, isinulat niya noong February 9. Natuklasan din ng mga investigador ang mga utos na nagsasaad na lahat ng tao sa larangan ng digmaan ay dapat patayin. Ang larangan ng digmaan ay ang buong lungsod. Si Scott ay nagbigay diin sa mga testimonya ng mga nakaligtas na Pilipino sa mga karumal-dumal na krimen ng mga Hapon, mga kababaihang ginahasa, mga bata at matanda na pinatay sa pinakamalupit na paraan. Sa gitna ng mga ito, gumanti ang mga Amerikano gamit ang mga tangke, kanyon at flamethrower na halos nagpatag sa malaking bahagi ng lungsod. Sa dulo ng labanan, 100,000 hanggang 240,000 sibilyan ang namatay. Si Iwabuchi, na responsable sa pinakamalulupit na massacre, ay di umano'y nagpakamatay imbes na sumuko. Samantala, si Yamashita ay hinatulan ng kamatayan dahil sa kabiguan niyang kontrolin ang kanyang mga sundalo, bagaman hindi siya direktang nasangkot sa mga pagpatay. Hindi nakakagulat, si Yamashita ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay. Ang kanyang mga American lawyer ay nagsampa ng apela sa US Supreme Court. Sa huli, ang hatol ay 6-2 laban kay Yamashita na nagtulak sa kanya sa bitayan. Ngunit mas naalala ang dalawang malalim na dissent sa desisyon. Sinabi ni Justice Wiley Rutledge, "Never before have we tried and convicted an enemy general for action taken during hostilities. Much less have we condemned one for failing to take action." Si Justice Frank Murphy ay mas direkta, "The enemy has lost the battle but has destroyed our ideals." Ang labanan sa Maynila ay isang madilim na kabanata ng kasaysayan na nagbibigay ng aral na sa gitna ng digmaan, hindi lamang tagumpay ang dapat isaalang-alang, kundi ang kabuuan ng ating pagkatao bilang mga tao.